Makikita natin dito yung depensa ng Clippers at kung paano rin gusto atakihin ni Luka to sa simula pa lang ng laro. Tumuturo na nga siya kay Gabe mga idol na siya ang magbibigay ng screen sa kanya. Itong mga ganitong play ay mga on the fly na play lang. Hindi ito dinodrawing ni coach talaga, sadyang syempre gawa nung mga star players nga ang mga to ay may kalayaan sila na i-command ang opensa ng kanilang team. Tinao rin pala bigla ni Zubats itong si Gabe kaya naging mismatch hunting to para kay Luka. Hindi makakasabay ng ayos itong si Zubats dyan at last game pa nga ginagawa ni Luka to kontra kay Big Zoo. Ewan ko if ito ba ang best na depensa kontra kay Luka pero tinitake nga ng Clippers yan early in the game. Prior niyan ay meron na rin namang Luka versus Zubats na matchup hunting. So gawa nga nung matchup hunting ni Luka, binago ng Clippers ang depensa nila. Kita nyong sa pick ay nagdadrop na po itong si Zubats para hindi na siya syempre tumapat doon. Pero ang nagagawa lang din po nito ay nawawala lang sa magandang defensive position itong si Chris Dunn. Kailangan niyang maghabol para mapunta sa harapan nga ulit ni Luka. Anytime talaga na yung defender mo ay ganitong tila nagko-cross na ang mga paa niya, ay masasabi mong wala na to sa magandang defensive position. Kaya nga na-foul niya rito si Luka. Sa sobrang ayaw na nga nung Clippers na tumapat si Zubats dyan kay Doncic, ay nalito na lang din sila. Tignan nyo, si Kawhi ay nag-switch na doon kay Hayes at siguro ang iniisip nga po ni Zoo ay hindi na siya tatapat kay Luka. Kaya ang ending ay napabayaan na lang siya from the top of the key. Delikado to para sa Clippers syempre kasi bakit mo naman iiwanan si Luka ng ganyan? Mabuti na lang sa kanila at nagmintis to. Actually mga idol no, kaya nga superstar ng NBA itong si Luka kasi virtually ay wala naman makakapigil sa kanya talaga ng one-on-one consistently. Kaya niyang umiscore kahit walang screen o walang matchup hunting. Tulad dito na one-on-one lang sila ni Coffee at kahit na well-defended naman to, ito yung tirang kumpiyansa talaga si Luka na bitawan. Kudos din po dito sa Clippers mga idol, tumesting sila ng iba't ibang mga paraan para mahirapan din itong si Luka. Ngayon ay makikita natin si Harden na makiki-double dyan para maipit nga ito. Kita nyo naman na natigilan na nga rin si Luka dyan at hindi na nakatira or drop pass or kick out pass. Mabuti na lang para sa Lakers at naging foul to. Although sa second quarter ay wala pong field goal si Luka. Kaya rito sa third quarter mga idol, bumalik ang Clippers sa drop coverage. Ewan ko kung bakit ganun ang ginawa nila kasi epektibo naman po ang pag-stop nila kay Luka sa second. Kaya nga sinabi rin po ni Coach JJ sa post-game interview na kapag daw nagda-drop coverage ka kay Luka, dedo ka. The nature of playing with Luka Doncic is if you play drop coverage against him, you're gonna die. So kasi komportable si Luka sa ganitong depensa. Good defense naman din to mula kay Kawhi. Best defender ng Clippers to pero Doncic naman din ang tumitira. Again dito nag-drop cover muli ang Clippers at makikita natin si Zubats na ang baba talaga para tapatan siya. Hindi po ito bad defense talaga mula sa kanya kasi pinaplano nga yan ng mga teams Pero ang nangyayari nga ay nabibigyan ng kumpiyansa si Luka kontra sa kanyang defender kasi wala to sa maayos na position and syempre hindi naman niya kayang bantayan talaga tong si Doncic. Burned na naman ang Clippers dito. Pero ang maganda kay Luka since paiba-iba nga po ang depensa na binibigay ng Clippers sa kanya ay handa siyang sagupain ang mga ito. Kanina nag-drop cover sila pero ngayon ay biglang tina-triple team na. Lalo pa at nagsi-step back na rin siya. Solid nga rin tong kumpiyansa niya na kahit ganito nakabigat ang depensa ay nagagawa pa rin niyang pumeke. Kasi kung ako yan na mahinang nilalang malamang nagpadala na lang ako sa pressure na baka maagawan ako ng bola. Nanatiling committed din po si Kawhi dyan kay Luka knowing na nakatalikod pa ito kay Gabe ngayon kaya iisipin mo rin talaga na hindi po ipapasa ni Doncic yan dyan sa corner. Nakatalikod hindi niya nakikita. Pero doon pa rin binigay. Ganda ng pagiging floor general ni Luka dyan. Again mga idol, kapag dinadrop cover nyo itong si Luka tulad ng ginagawa ni Zubats ngayon na mababa mo siya sa salubungin mahirap talaga sa depensa. Sanay si Luka sa mga ganyan at he can do anything na nga rin mula dyan kasi Eagles na yung defender niya Tignan nyo, napakross na naman ang legs ng defender at understandable naman din to kasi big man yan. At hindi naman din siya makakasabay talaga kay Luka kaya nababasag ang depensa na naman. Tinusta rin talaga ni Luka itong si Zubats pag tumatapat to sa kanya. By this time ay alam na nga rin po ng Clippers na hindi kakayanin ni Zubats to pero for some reason ay pinipili pa rin nila na pag-switchin si Zoo kay Luka imbes na i-double na lang din straight up. Kasi pwede naman mag-double si Kawhi dyan pero wala. Kaya inatake na lang din ni Doncic. So yan mga idol, nag-try po ng iba't ibang mga paraan ng Clippers sa depensa kay Luka at may epektibo naman din silang ginawa noong second quarter. Pero kasi na-open naman yung iba gawa nung double na yon. Kaya nag-stick na lang sila sa switching defense nila at sa drop coverage at mag-hope na mag-mintis si Luka sa mga tira niya. Pero hindi siya nag-settle sa mga jumpers mula sa labas kundi umatake rin sa loob at nakakakuha ng foul. Naging malaking problema talaga si Luka Doncic sa depensa ng Clippers this game mga idol.
at umiscore siya ng 29 points, 6 rebounds, and 9 assists para sa Lakers. Kaya ano po ang masasabi nyo sa naging laro niya sa game mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Sotto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.